Hi guys, ang oras ngayon ay 9:54 ng gabi. Ayan, August 29. Isang araw after kong ma-upload yung video tungkol dun sa na-receive kong bato sa Lazada. Una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa inyo guys kasi hindi mapapansin ng Lazada yung post ko na yun kung hindi rin naman dahil sa inyo. Nag-comment kayo, nag-react, nag-share. So maraming salamat sa inyo. Nakarating talaga sa kanila. So hahatiin natin sa tatlong parts yung video update na to. Una, gusto ko kayong bigyan ng update ano ba yung nangyari after kong i-upload yung video na yon. Pangalawa, gusto kong i-share sa inyo yung ilang mga suggestions ko na sana ma-consider ng Lazada para ma-improve pa nila yung kanilang process, pati na rin yung app na ginagamit natin. At pangatlo, ano yung mga lessons na natutuhan natin dito sa incident na to. So, doon muna tayo sa una, update. So, after kong ma-upload yung video ko na yun, kahapon, siguro nasa 20,000 views pa lang, kung hindi ako nagkakamali. Nasa 1 hour pa lang nakakalipas, or 1.5 siguro. May tumawag sa akin na agent from Lazada. Ito po ba yung, ang pagkakasabi, ito po ba yung admin ng Sulit Reviews? So, syempre, yes, ako po yun. Ako po si from Lazada, ganyan-ganyan. Nakita namin yung post po ninyo. Nag-apologize sila guys. So, na-appreciate natin yun. At meron silang mga nilinaw guys tungkol dun sa return process. Okay, so yun yung gusto ko i-share sa inyo ngayon. Una, hindi nila sinabi na kulang yung video na sinend ko sa kanila as proof. Wala silang minention na ganun. Hindi nila sinabi na, kasi sir, hindi mo na naumpisahan yung video mula dun sa bubble wrap. Hindi nila sinabi yun sa akin. Ang hinanap nila sa akin ay waybill. Picture ng waybill. Kasi kapag nag-return tayo guys, dalawa yung file na i-upload natin. Isang video tsaka isang picture. Doon sa picture, ang in-upload ko ay yung picture ng box. Pero ang gusto pala nila, picture ng waybill. Yun talaga hinanap nila sa akin at pinilit nilang masend ko sa kanila. Ano ba yung waybill? Para po sa kaalaman ng lahat, yung waybill ay yung sticker po na makikita natin doon sa balot ng package natin from Lazada. Di ba kapag may receive tayo, yan man ay naka-bubble wrap or nakakahon, meron pong sticker yan na square. Usually kulay puti yung background. Tapos sa mga text itim, merong malaking barcode po doon. Nakalagay doon yung details natin, pangalan, address, mobile number, yung seller, yung order number at tracking number. Yun po yung waybill. So, natutunan ko dito na kapag naka-receive tayo ng item, hindi lang natin basta videohan yung pag-unbox natin, picturean po natin yung waybill. Okay? Kailangan malinaw, hahanapin po nila yan sa atin kasi yun yung hinanap nila sa akin. Mabuti na lang, before ko maitapon, na-picturean ko muna. So, naisend ko sa kanila. So, yun yung number one po na pinasend po talaga nila sa akin. Actually, hindi lang sila basta tumawag, nag-email pa sila, nag-chat pa sila sa Facebook page ng Sulit Review. So again, maraming salamat Lazada sa pag-reach out. Greatly appreciated talaga yan. Pero although nilinaw nila yan, nag-apologize sila, sa totoo lang, happy ako, syempre, mababalik yung pera ko. Anyway, sinabi nila na marirefund at pag tinignan ko ngayon yung app ko, naghihintay na lang ako na mag-reflect sa bank account ko yung pera na ipinambayad ko dun sa phone. So, approve yung refund. So, happy ako, syempre, mababalik yung pera ko, malaki yun. However, hindi ako satisfied dun sa nangyari. Kasi, habang sinasabi nila na i-refund nila yung pera na wala, hindi ko mapigilang maisip kung what if hindi ako nag-post. What if wala akong Facebook page, wala akong YouTube channel, hindi ako nag-video. Ganun din kaya yung gagawin nila na process. Talagang hahabulin ba nila yung tao na hindi successful yung pag-refund? Tatawagan ba nila, email, isa-chat, kukulitin ba nila? Same ng ginawa nila sa akin. Yan yung paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ng mga time na yun. Kaya sabi ko sa kanila, wait lang. Ito bang ginagawa niyo sa akin ay
Dahil lang sa nape-pressure kayo sa post ko? Ginagawa niyo ba 'to sa iba? Yes sir, yes sir. Yun na naman sagot nila, puro yes. So, bahala na kayo dun guys, pero yun yung sagot ng Lazada sa akin. So, happy ako pero hindi satisfied kasi Lazada, hindi lang po ako ang kausap nyo dito. Lahat po ng milyong-milyong customer at mga tao na gumagamit ng app at services ninyo ay kausap po ninyo dito sa incident na 'to. Kaya sana hindi niyo lang sa akin ginagawa yung gano'ng klase ng approach. Tapos ang sabi ko din sa kanila, ah, may problema talaga yung return process ninyo dun sa app. Kasi kapag tinignan niyo yung video ko, 'pag pinindot ko yung modify request na button, maglo-loop, hindi na ako makapag-upload ng another proof na pwede kong ipakita para ma-refund or ma-fulfill yung request ko for refund. So, inamin naman nila guys. Sinabi talaga nung kausap ko na, opo, kailangan nga namin i-improve yan. So, yun guys. Kasi, isipin nyo, what if hindi knowledgeable yung isang user tungkol sa return policies? Kapag nakita niya na hindi na siya makakapag-upload ng additional proof, dead end na yun. Yun yung na-feel ko eh. Yun yung na-feel ko ng mga time na yun. Pero kung tutusin, may isip pa natin, mag-i-email ako at tatawag ako sa hotline ng Lazada. Pero what if yung mga hindi nga knowledgeable o wala sa kalagayan na mag-research na iba pang way para makuha nila yung refund nila. So, ayun, kailangan nga daw talaga nila ng improvement sa part na yan. So, that being said, doon tayo sa pangalawang part. Doon sa improvements or suggestions na gusto ko sanang maiparating sa Lazada para kahit papano ma-consider po sana ninyo at ma-improve yung ilang process po, lalo na yung features ninyo sa application. Ito po yung number 1 na gusto ko sana i-suggest sa Lazada. Okay? Picturean yung every step ng package natin. So, di ba, usually, magsisend ang seller ng picture kapag nag-place tayo ng order. Yun yung first picture na gusto natin. Number 2, picture ulit ng item kapag dumating dito sa Pilipinas yung in-order natin. Another picture. Tapos, picture ulit pagdating sa sortation area or center. Tapos, picture ulit kapag na-pick up na siya ng Lex. Tapos, picture ulit kapag i-deliver na sa atin. Hindi ko alam kung meron ako nakalimutang step, pero yun yung alam kong step na dinadaanan ng item natin before makarating sa atin. So, yun yung una kong suggestion, Lazada. Bawat lugar na mapupuntahan ng item namin, pakipicturan, at bawat order, update dun sa app, may picture. Para nakikita namin, okay yung item ko. Okay pa rin yung itsura niya. Para at least meron tayong documentation na kapag bago pa man dumating sa atin yung item, alam natin kung buo, may damage by package, whatsoever. Pangalawang suggestion ko guys sa Lazada, kung mapapansin niyo kapag madi-deliver na sa atin yung item, makikita niyo dun sa app yung picture at yung pangalan nung magdi-deliver sa atin ng item. Kaya i-expect natin kung sino talaga yung di-deliver, di ba? Which is tama lang yan kasi for security. Hindi basta-basta hindi natin basta papatuloyin kung sino man, alam natin kung sino. So, thumbs up naman sa Lazada pagdating doon. Pero ito yung suggestion ko sana, Lazada. Possible ba na picturean din lahat ng hahawak sa item namin? Hindi lang yung picture na magdi-deliver, pati yung mga picture at pangalan nung humawak nung item na in-order namin. So, pagdating dito sa Philippines, syempre, isosort yan, di ba? At i-receive yan. Sino yung nag-receive? Picture. Sino yung nag-sort? Picture. Sino yung nag-pick up sa sortation center? Picture ng tao na yun. Pati pangalan. So, that way, nado-document lahat. So, alam namin na medyo hassle at makakadagdag sa waiting time naming mga customer. Pero kagaya na sinabi ko dun sa first video, okay lang sa amin maghintay at madagdagan yung waiting time namin basta secure na darating yung item namin. Pangatlong suggestion ko sana,
when it comes to refund process, dun sa refund page sa Lazada app, sana maging detailed yung instruction. Kasi walang sinabi dun, Lazada, sa refund process na yung waybill pala ang priority na hinahanap ninyo. Siyempre, alam kong kailangan nyo din yung video, pero ilagay nyo sana dun, i-educate nyo yung customer kung anong klaseng video yung kailangan ninyo, kung anong part nung box o nung balot yung kailangan namin picturean. In this case, yung waybill, yung hinahanap ninyo. So, sana malinaw yun. Kahit na may error yung pag-upload namin ng proof namin, sana naka-indicate. Bakit nag-error? Bakit hindi na-upload? Anong problema? Paki-indicate, paki-detail the instructions. And isa pa, dun pa rin sa refund process, baka pwedeng lagyan ninyo ng option na matranslate sa Tagalog yung buong instructions ninyo. Kasi gusto nating ma-make sure na kahit sino pa yung pumunta dun sa refund process ay hindi may intimidate. Maiintindihan lahat ng instruction kahit pa bata-bata. Kayang-kayang intindihin yung refund process. So ayan guys, sa mga gustong isuggest sana sa Lazada. Again, sana makarating sa kanila, hindi ko alam. Pero kung makarating man, Lazada, baka naman pwede nyo i-consider. Okay, so dun tayo sa pangatlong part ng video na to. Lessons na natutuhan natin mula dito sa incident mula pa kahapon. Unang natutunan ko dito guys, at siguro mag-a-agree din kayo, hindi dahil Lazmall o flagship store yung bibilan natin sa Lazada ay magtitiwala na tayo. Sayang talaga. Kasi mayroon pang ads niyan ang Lazada kung hindi ako nagkakamali. Talagang pinupush nila, pinopromote nila yung Lazmall, yung red badge dun sa mga store nila sa loob. Na kapag meron nun, trusted. Nag-o-offer pa nga sila ng, tama ba? Doble na amount kung sakaling mali yung matanggap natin from Lazmall, kung di ako nagkakamali. So, ganun na lang katindi yung push nila na pakabuo ng trust sa atin kapag mayroong red badge yung isang store. Pero dahil sa incident na to, hindi na ganun ang case, Lazada. So, unang lesson, huwag magtitiwala ng lubos kahit pa may red badge yan sa Lazada. Yan man ay Lazmall, flagship store, Laztop, hirap magtiwala. Okay? At pangalawa at panghuling natutunan ko sa buong incident na to, guys, andito talaga tayo sa panahon na napakahirap magtiwala. Kahit pa sa isang giant company, giant brand katulad ng Lazada, ang hirap ibigay yung buong tiwala natin. Sana dumating yung time, Lazada, na, alam niyo yun, yung pagdating ng item sa amin, tatanggapin na lang namin. Wala kaming iniintindi na, naku, galing sa Lazada to. Kailangan kong picturean, hindi ako sure kung anong laman nito sa loob. Sana in the future, hindi na kami gumanon. So, lahat tayo meron natutunan dito guys. Maraming salamat ulit sa mga nag-share ng video, ng post ko. Thank you. Para sa ating lahat to. Kasi lahat tayo customer. Kung wala tayo, walang Lazada. And again, Lazada, sana naging lesson din to sa inyo. And sana magawa natin ng paraan ASAP. Maraming salamat sa lahat guys. Balik tayo sa mga unboxing at tech reviews sa mga susunod na araw. Nandito muna para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.